My next guest, he is a travel nurse, Dota gamer, fitness enthusiast, Gundam collector, and property investor. Fraz Columbres, welcome to the show. Thank you for having me. Bro, ano yung story mo sa Pilipinas? Dumaki ako or born and raised sa Zamboanga, which is nasa western or southwestern side ng Pinas sa Mindanao. Well, actually, we are on, hindi naman sasabi ko na we're on yung sa below poverty, yung sa sobrang mahirap. For yung comfortable kami. Hindi sa sobrang mayaman, hindi naman sa middle class, pero comfortable. So, nagtutulungan yung dalawa kong tita para masuportahan kami with my father, grandparents. Kasi lumaki ako hiwalay sa parents eh. Tatay ko is a police officer, mom ko was a nurse. However, she passed away when I was really young. So, yun, I think doon talaga na-mold yung pagiging parang perseguido, focus sa kung ano yung gusto kong mangyari. Nag-aral ako sa public school, product ako ng public school, ng State University, nag-aral ako ng bachelor's in nursing. Natapos ko siya in 2008 and pumasa naman sa board. Luckily, the 2008 din. So, that was good. Yun yung start ko. And nag-start ako as volunteer kasi sa Pilipinas kasi mahirap magkaroon ng experience eh. Unless yung maganda talaga yung track record mo or yung CV mo. So, sa Zamboanga, nag-volunteer ako ng 2 years sa DOH as a EMT, like ambulance personnel. So, nagkaroon kami ng mga emergency services or transport services. And also, nag-volunteer din ako sa medical surgical ward. So, yun yung story ko sa Pilipinas. And sa Zamboanga. And then, nag-move ako to Metro Manila, nag-call center din kasi hindi naman sabi ko na mababa yung sahod sa Pilipinas pero mahirap talaga pumasok as a registered nurse or magtrabaho as a nurse sa Manila specifically. So nag-call center ako habang nag-a-apply para mag-overseas. Bakit mo naisipang pumunta ng Saudi? Kasi that time, Saudi yung pinakamadali para sa akin. Tsaka nag-Saudi din kasi si ina, yung mother ko. And then nag-Saudi din mostly ng mga tito and tita ko na mga nurses din. And yung tita ko was also sa Saudi. So sabi ko, mas madali siya. Mas madaling pumunta sa Saudi compared to ibang Arab states or Arab countries that time. Kaya yun. Yun yung unang offer. So sabi ko sa mindset ko, kung ano yung pinakauna, yun yung kukunin ko. Regardless kung yung offer ba is maganda o hindi. Ang habol ko kasi is to gain experience as a registered nurse working overseas. Okay, so 2010, dumating ka ng Saudi. Pagdating mo doon, nurse ka agad? Yes, nurse. Nurse. And then, after a few years, kasi kailangan din namin take ng parang registration nila. So, while working as a nurse na, staff nurse na sa isang private hospital doon sa Jeddah, nag-take din ako ng licensure exam nila. So, luckily, nakapasa din. So, yun, tuloy-tuloy. Stay ako doon ng 4 years. What do you think are the biggest challenges nung naging nurse ka sa Saudi? Language. Kasi hindi lahat ng pasyente sa Saudi is nakakaintindi ng English. So, kailangan mo matutong magsalita ng basic Arabic. Tsaka pagkalalabas ka, pagka bibili ka sa store, mostly hindi, parang basic English, pero pagka magko-communicate ka, medyo may lapses eh. So, kailangan doon yun, yung language talaga
self-learn kami ng basic Arabic and also culture. Iba kasi yung kultura nila, like syempre strict Islamic country sila. So you need to abide na hindi hindi pwedeng lumabas ng bahay at any time. Pwede kang lumabas pero you need to be, kumbaga kailangan aware ka din sa suot mo, sa how you project yourself pag sa labas ka, pag pakikihalubilo. Kasi Saudi is one of the most strict Islamic or Arab country. So hindi noong that time na nandun kami, swerte na lang sa Jeddah, hindi siya ganun ka-strict. Medyo open siya. So women hindi naman sila required na mag-cover ng hair. Kasi pag Muslim ka, you're required. Pero pagka non-Muslim ka, hindi na talaga required. And pagka pupunta ka ng restaurant, di ba sa atin, pag pupunta ng restaurant, isang area lang. Sa Saudi kasi may singles and may family. So pag lalaki-lalaki kayo, hindi ka pwedeng pumasok sa family. Bawal ka doon. So kailangan sa singles area ka lang. Then pag lalabas kayo, say gusto naming mag-date ng asawa ko before, kailangan grupo kami. Kasi hindi siya magandang tignan or hindi allowed na pag hindi kayo kasal, hindi kayo pwedeng basta-basta lang lumabas. So yung mga ganon, and yung prayer time nila, 5 times sila nagdadasal. So madami, more on culture and language talaga yung barrier. Pero na-enjoy ko yun eh. If there's one thing, one lesson na natutunan mo sa Saudi, ano ito at bakit? Ang biggest lesson ko is to be a better person. Kasi doon talaga ako natuto na wala kang kasangga. Kahit na yung katrabaho mo, kahit na yung boss mo. Pagka worst case scenario, sarili mo lang talaga yung maaasahan mo. So, lagi ko talaga iniisip na pag may gagawin ako or may naisip ako, I need to see na fina-follow ko yung kung ano talaga yung rules nila and regulations. Hindi yung basta-basta lang. Kasi pagka nagkamali ka kasi, hindi siya yung parang easy fix, may makausap ka. End mo is sales. So, yun talaga yung biggest lesson. And friends become family. Yun yung mahalaga. Nung parang kahit na hindi mo sila kadugo, pero since you share the same, yung nandun kayo sa same bubble na kayo lang, so parang mas naging yung bond mo sa ibang tao is better. Kasi sila talaga yung matatakbuhan mo. Although at the end of the day, minsan sarili mo pa din talaga yung kasangga mo lang. So, currently, you are a travel nurse. Kailan ka naging travel nurse? March 2022. Oh, recently lang. Recently, yeah. So, from 2015 hanggang 2022, anong ginawa mo nun? So, nag-bridging ako ng June 2015 hanggang September 2015. Then, nag-process ng registration, nag-skills assessment sa ANMAC, then tenga. walang makuha pang trabaho. Kasi that time, I think yung time na yon hindi na, konti na lang yung nag-sponsor. Pero kasi ang mindset ko kasi, gusto ko talaga emergency nurse. Gusto ko talaga maging PR. Regardless kung ano man yung maging pathway ko, yun yung doon talaga nakaset yung aim ko. Kasi sabi ko, the time na dumating ako ng June 2015 until May 2016, long distance kami ni Mrs. So, gusto ko, the quicker ng process, yun yung kukunin ko para makuha ko siya agad. So yun,
that time, naka-tourist visa lang kasi nung bridging namin. So, kailangan kong umalis after ko nakuha yung certificate ko. Then, bumalik ako after a few weeks, I think. Nag-apply, doon ang pinprocess ko yung mga processes ko. Unfortunately, yung pag-tourist ka kasi hindi ka allowed magtrabaho. So, yung nangyari is from Brisbane, kasi bumalik ako, doon ako sa tita ko, nag-Brisbane ako. Sabi ko, ganun na naman yung idea ko. Gusto ko tuloy-tuloy. So, lumipat ako ng Melbourne. Nag-couchsurf ako sa kaibigan ko. Naging super close kami nung lumipat ako dito sa Australia. Nag-couchsurf ako sa kanya ng close to 2 months habang ginagawa ko yun. Hindi niya ako pinagbayad ng bills, which is really grateful naman ako sa tulong niya. And yun nga, so syempre, yung pagiging lalaki, hindi ako masyadong naghihingi sa asawa ko eh. Kasi siya bumalik siya ng Saudi. From 2015 to 2016, bumalik siya ng Saudi. So sabi ko, pag-ipunan mo, or yung pera natin is for our PR. Wag natin galawin yan. Hindi ko gagalawin yan. So habang naghihintay ng trabaho, nagka-cash on hand na dishwasher. So konting para pang pagkain. So yun. And then eventually 2016 Feb, natanggap ko yung tawag from Prince of Wales dito sa Sydney. Yun, binigyan nila ako ng offer kasi PR na din, bridging visa na pala ako nun. And then sabi nila, sige, hintayin natin yung PR mo. And the rest was history. Ganun din yung mindset ko na kung sino unang tumawag sa akin, kukunin ko regardless. So, kaya ako napunta ng Sydney. So, naging nurse ka sa Prince of Wales for how long? 6 years. And paano ka naman naging travel nurse? Kasi that time, nag-i-invest na din kami. And then si Alan is travel nurse siya. So sabi niya, ano ba yung goal mo? Kasi sabi ko, gusto kong maging nurse unit manager. So yun yung pinaka-aim ko. Gusto ko tumaas sa corporate ladder. And then sabi niya, kala ko ba gusto mo maging investor? So yeah, sabi ko, pero try ko muna to. And unfortunately, hindi naman ako na pinalad na makuha sa dami ng application ko to become a nurse unit manager. Sabi ko, sige na nga. Kunin ko na yung offer mo na nasamahan ka. So, yun. Since March 2022, nag-travel nurse ako. Ano yung requirements to become a travel nurse? Para sa yung sana ko ngayon, I think you just need to be a registered nurse, of course. Kailangan mo ng work rights to work everywhere, like dito sa Australia in particular. Kailangan mo din ng 1 year critical care na experience. Pero case to case, that time na nag-hire sila, hindi naman lahat na as long as may experience ka bedside, yun yung pinaka-critical para sa kanila. And pag napasa mo yung interview nila. Do you enjoy being a travel nurse? Yes and no. Yes, kasi nakikita ko yung ibang side ng Australia, like yung mga rural and regional. Pero tapos, of course, yung salary and yung perks na we have our hire car, na pwede kaming pumunta, mag-drive around kung say for example, nasa Northern New South Wales kami, pwede kami mag-drive papuntang Byron Bay or wherever. And no, kasi syempre, misis ko, hindi naman niya trip maging travel nurse. So, yun, yung mga namimiss kong mga events, syempre, LDR ulit, time to time. LDR pero nasa Australia. Nasa Australia. Kasi minsan, uwi ako, 1 month ako wala sa bahay. Minsan naman, pag sinuwerte, nasa New South Wales lang. So, idadrive ko yung days off ko. So, yun yung mga experiences and kaya yes and no yung sagot ko dyan. Let's talk about yung salary range ng travel nurses kung baguhan ka up to senior level, yung matagal na. Nasa magkano yun? So, nung nag-start ako,
nasa 50, I think $50 ata yung offer sa akin per hour, 55 55 per hour. per hour. Per hour siya, hindi siya salary. Hindi, per hour. Pero, depende kasi kung gaano ka masigasig magtrabaho. So, pag that time, pwede kami mag-overtime anytime or kumuha ng extra shift. So, malaki din. Currently, kung titignan ko, nasa 180 siguro per annum yung makukuha ko kung i-add up ko lahat. Pero, depende kasi yan sa kung anong agency ka. Kasi may mga kilala ko na they can earn more kasi ang offer sa kanila is bigger. Merong mga 200 plus. So, depende din kung, like yung sabi ko, kung masigasig ka sa trabaho, na may goal ka sa buhay, na kung gusto mong bumili ng sabihin natin, ng property or ng bahay, ng sasakyan. So, I think it boils down kung gaano ka workaholic. Nakadepende kung gaano kalaki yung matitake home mo per year. So roughly 180K per year. And is that full-time, casual, part-time? Actually, casual kami, pero parang full-time. Kasi sabi nga ng misis na biniro niya ako, para mas mahirap ka pang mag-request ng leave kaysa sa akin. Kasi sila pag 1 month before or pag may empty slot sa leave roster, pag na-request pwede. Pero sa amin kasi depends on availability. So, I'll consider myself as a full-time, pero somewhat casual. Kasi pagka naka-leave, wala din kaming bayad. Pag nag-sick leave kami, wala din kaming bayad. What's the best part naman? What do you enjoy the most as a travel nurse? Yun, yung napupuntahan ko yung iba't ibang lugar sa Australia. Nabibisita ko yung mga dati nakikita ko lang sa mga Insta stories or like sa Reels, like yung Esperance, WA, Barossa, South Australia, Coolangatta area doon sa north, sa may Queensland, sa Cairns. Kung hindi dahil, kaya naman pumunta kung gugustuhin, pero bakit kung babayaran naman ng agency or ng work mo yung airfare mo, bakit hindi? So yun yung isa, I think yung pinaka na-enjoy ko. So, nag-travel ka na, kumita ka pa. Yun nga, yun yung kumbaga, ang laki pa nung kinita mo. sabi nga ng kaibigan ko, workly day, working while on holiday. Isa. Workly day. Workly day, very Gen Z eh. Workly day, working while on holiday. Yeah, working while on holiday. There must be a reason kung bakit workly day, na feeling mo nasa holiday ka. And can you share yung lifestyle ng travel nurses? I think ang akala nila is very glamorous yung travel nursing kasi yung perks, yung sahod. Pero this is for me kasi meron akong asawa sa Sydney na naiiwan. So it's yung lifestyle is pag work and then pag days off, I try myself to be distracted and go wherever na magandang puntahan para hindi ko masyado naisip na gusto kong umuwi ng Sydney. Gusto kong makasama yung asawa ko. So, yun yung lifestyle talaga is, lalo na pag sa rural, wala kasi kang mapupuntahan na after 5 or 6 p.m. eh. So, kailangan luto sa bahay. Minsan, sa motel yung accommodation mo. So, mga tuna, yung mga easy na luto na microwavable. So yun yung buhay nurse or travel nurse pag sa rural. Sumerte ka lang kapag na-assign ka sa medyo malaking city kasi may makakain ka ng medyo masarap. Medyo masarap. Pag rural kasi, di ba, travel nurse, maganda yung kita. Pag rural, wala kang gastusan. Yun. So, sa single, oo. Kasi yung mga living in their suitcases, ganon. Kumbaga, kung ano yung kita nila, ganon. Pero ako kasi, may bills na babayaran. So, yung
part ng sahod mapupunta pa din sa joint account. Pero malaki yung nasa-save. Yun. So far, yun yung mga experiences na kinagagalak ko talaga na pagdadaanan ko. Paano naman yung shift nun? Bawa, travel nurse ka, pinadala ka kunyari sa Gold Coast. Gaano ka katagal doon, tapos gaano katagal yung working days, kailan yung day off? So, yung agency or yung contract namin is very particular kasi COVID surge kami. So, pinapadala kami sa mga nursing homes na may outbreak. So, technically, pag sinend sa amin yung deployment brief na tinatawag, 2 weeks kami doon. But, depende siya kung ma-extend kami for another week or maybe 2 weeks. Depende kapag yung facility na yun is out of isolation, out of outbreak. So, shift-wise, pag 4 days on kami, pag 8 hours, 4 days on, 2 days off. Hindi kami sumasabay sa roster ng facility. Pag 12 hours naman, 3 days on, 2 days off. Mayroon talaga kaming 2 days off na nakalaan. Kasi, swerte din kami sa agency namin na ang welfare namin yung tinitignan nila. Ayaw nila yung fatigue. Kasi lalo na pagka magsasabi yung facility na pwede ba kang mag-extra shift kayo, ang sasagot namin is tanong nyo sa agency namin kung papayag sila. Kasi hindi lahat na parang unlike other agencies, depende sa staff kung gusto ba nilang mag-take ng extra shift. So, you're also a property investor. Mm-hmm. Paano nyo na-handle yung finances nyo as mag-asawa? I think swerte ko din talaga kay Carla kasi magaling siya sa pera. Sa aming dalawa, siya yung masinop, ako yung magastos. And then, financial, sa pag-aayos ng budget, dati once a year kami nag-uusap tungkol dyan. And then, recently, every 6 months. Pero so far, since the start of the year, nakadalawang meeting na kami. So, yun, I think when you keep track kung yung money in, money out, yun talaga yung mahalaga dun eh. Para na kikita nyo kung okay pa ba yung financial position nyo. Kasi kapag mag-start ka, kasi ngayon, we're just starting. Umaga, hindi pa kami yung veterano sa pag-i-invest. 5 years pa lang kami nag-i-invest. So, yung critical part din is yung lifestyle. So, kapag magastos ka, puro money out, hindi talaga maayos yung finances. So, yung si Carla yung parang financial police na hindi na, ito lang yung pwede, ito lang yung budget. So, tingin mo, gaano ka-importante para sa couple or mag-asawa to sit down and talk about their budget for the year? I think napakahalaga kasi kung ibabase natin sa mga previous na statistics ang sasabi nila na ang isa sa mga main issues talaga na unresolved sa marriages na nag-end up sa pag-iwalay is finances. So, once open book kayo sa finances, okay kayo. Kumbaga, you're on the same page. And once okay kayo na nandun kayo sa level na komportable kayo. Kasi, hindi ko lang alam sa lahat, sa mga Pilipino, pero meron pa rin talaga na hindi natin kaya i-share sa mga significant others natin, lalo sa asawa natin. So, I think yun yung once open kayo when it comes to talking about finances, hindi lang naman sa finances sa lahat. Yun yung mahalaga talaga. So, you guys invest sa property. How many property do you have at the moment? Pag tinanong mo yung asawa ko, sasabihin niyang 4. Kasi yung pang-5 is still waiting for settlement. And paano kayo napasok sa property investing? So, 2018, nandun na kami sa point na gusto namin bumili ng bahay. And so nag-approach na kami sa bangko. Humingi kami ng pre-approval.
na ito yung kaya naming bilhin, ito yung budget. Tapos tumitingin-tingin na kami somewhere sa may Inner West. So, kasi dito kami sa Sydney based eh. So Inner West yung tinitingnan namin. Then si Alan, kasi kaibigan ko na talaga si Alan way back. Sabi niya, wait, sure na ba kayo dyan? So sabi niya, why not mag-usap muna kayo ni Kuya. And then naglaan kami ng 1 or 2 hours na parang coffee date. Then yun, maraming siyang shinare sa amin. Si Alan to? Si Kuya Alvin. AKA? Si Ninong A. So, yun, kailan ba yun? I think June, July. Winter yun ng 2018 eh. Nung first kong nakilala si Ninong A. And then, parang maraming mga light bulb moments na, oo nga no. Especially nung sinabi niya, bakit ka bibili ng bahay sa lugar na hindi mo naman gustong tirahan? Or like sa suburb na ayaw mo. Kung na-enjoy mo yung area or yung suburb kung saan ka kasi yun yung accessible ka sa work. Bakit diyan magstay ka diyan and then try to invest in somewhere na kaya ng budget, na kaya ng pre-approval mo. So doon kami nagsimula. Tumingin kami ng property sa Melb. Then that was way beyond the pre-approval kaya madali namin na-process yung finances. And then dahan-dahan namin binild yung portfolio. So having Ninong A as your mentor sa property investing, ano yung mga bagay na malaking na itulong niya for you? Para sa akin, yung mga sermon niya when it comes to... Sermon talaga. Sermon talaga. Kasi sabi nga ni Alan, at least ngayon hindi lang siya yung sinesermonan. Meron ng ibang mga sinesermonan si Ninong A. Yung mga sermon niya na tama ba to sa budget mo? Pasok ba to sa budget mo? Did you run your numbers? Yun talaga eh. Kasi yun yung tumatak sa akin January 2021. I think. Nung nagka-COVID ako. Akala ko tumawag si Ninong A para mga musta. Yung pala sabi niya, ano tong nabalitaan ko, ganyan-ganyan. Kasi kuya, maganda naman yung location. Maganda naman. Pero sabi niya, pasok ba sa budget mo? So over yan sa budget mo. So yun, dun sabi niya, yung basic, the foundation. Kaya ka nag-invest is not because of emotions. It's because gusto mo in the future magiging okay yung magiging easy na yung buhay mo eh. So sabi niya, for that to happen, kailangan do your math. Kasi ang sabi nga, may narinig ako, sabi niya, investors, they use their calculators. They don't use their emotions. So yun talaga yung pinaka lesson na hanggang ngayon, pagka meron akong konting doubt, Ninong A, tama ba to? So yung ganun. Ganda yun, no? Investors, they use calculators and not their heart. Tapos Ninong A kasi medyo kulang sa heart yata. Hindi, joke lang. Marami siyang heart, kaso nga lang na-distribute puso ni Ninong A. Malaki din ang calculator niya. So ngayon, you guys have almost 5 properties. And is there a desire to get more? So we talked about it. Sabi ko kay Carla, yes, meron kaming magic number. Eventually. Ano yun? It would be 8. 8. Yun yung magic number. Yun yung magic number para sa akin. Pero sabi ko, we've been doing this for 5 years and hindi talaga, na-enjoy naman namin yung nakakapag-bakasyon pa din kami. Pero hindi namin talaga na fully enjoy yung sabihin natin, yung kinikita namin na hindi talaga nag-all out. Hindi kami yung magarbo. Hindi naman siya yung tipong na, okay, sa-stop tayo ngayon para magliwaliw or magarbo yung lifestyle natin para lang medyo maging kampante yung kumbaga hindi na namin kailangan isipin na kailangan natin
extra time, overtime para yung borrowing natin is mataas. And para hindi na din ako mag-travel nurse. Kasi the reason kaya ako nag-travel nursing, one of the major reason is para lumaki yung borrowing capacity namin para makakuha kami ng more investments. Yes. So yun talaga yung, I think that one of the reasons kung bakit ako nag-travel nurse din talaga. So there's pros and cons, diba? If you want to have a lavish lifestyle and you want to have that cash flow, huwag kang mag-invest ng property. Tama ba? Yeah. Or be very smart about it. Kasi once nag-start ka mag-invest, it's a lifestyle change eh. Hindi siya yung nakikita mo sa Instagram na naka-Bugatti. Hindi siya yung laging naka-overseas, naka-business class. Kapag nagsisimula ka, it's difficult. You have to, kailangan mong palitan yung lifestyle mo eh. Pag mahilig kang kumain sa labas, you have to minimize that. Like yung sabi mo nga, Gundam collector. So, that time na nag-start kami mag-invest, na minimize. Kung before kami nag-invest, bili ako ng Gundam. Samasali ako ng mga Spartan races, ganon. Pero nung nag-decide kami mag-invest, I have to forgo them. Kasi, yung focus namin is to save as much as we can para makapag-invest. And then, put extra money. Pag meron kaming extra money nakuha sa investment namin, ibabalik lang din namin siya ulit para lumaki ng lumaki. Para pagdating ng panahon na malaki na siya, then doon namin may enjoy yung hindi naman lavish pero yung comfortable lifestyle. I guess it's the point of investing naman, di ba? Yeah. Na you are saving your future. Yes. Na para pag nag-mature na yung investment mo, you have more freedom. Di ba? Mas marami ka ng kayamanan. Yeah. Yes, tama. And madaming tao na they do the opposite. They YOLO. Yeah. They use all their resources right now kasi nga party doon, travel, and then they'll get to a certain age, 40, 50 na, hang on, I did not invest. Yeah. I'm 50, I'm still working. Yeah. So I think yun din yung isang lesson ni Ninong A na shinare niya sa akin is lagi na yun din isa sa mga tanong na tumatak sa utak ko is magtanong ka sa mga katrabaho mong nurse na 60s or 70s years old na and still working kung masaya ba sila sa buhay nila. And then one time tama ka na may nakita kong nurse pauwi galing night shift na nasa, I think, 50s or 60s. And then, naisip ko, asawa ko. Sabi ko, ayokong dumating sa point na 50s, 60s, or close to 70s kami. Ganun pa din kami. Shift work pa din kami. So, yung tatawag nilang trade-offs na narinig ko din sa isang podcast is you start hard para easy ka na when it comes to your later stage like 40s, 50s, 60s kung ano man yung naisip mong magic number kung kailan ka magpapahinga. While ngayon easy ka pero magkakaroon ka ng hard life eventually kasi yung sabi mo nga na hindi nakapag-invest, hindi nakapag-prepare. Ang inaisip lang nila is may pension naman. It's very common. Ako nga, what I learned is kasi ang daming tao hindi mo lang nag-invest eh. Sumagi sa utak nila pero they realized how hard it is, yung mga trade-off na they cannot let go of the fancy lifestyle to invest, which is okay, yung decision nila eh. But don't blame other people na they did the work that a lot of people did not want to do so they can have the results that many people didn't have. Tama. I think yun yung isa sa mga nakita ko na pag merong successful, isipin na, swerte yan. Kasi ganyan. Pero, hindi naman siya overnight success eh. Ang investing is not an overnight success. Hindi nila nakita yung behind the scenes na nagtatanim ka na nagtatanim para pagka ready na,
Like sabi mo nga na pag hinog na yung bunga, then ani ka lang ng ani. So na-enjoy mo na siya. So ngayon, you guys have 5 investment property, and that's not very common, lalo na sa Filipinos. Na investing is not very common, lalo na sa Filipinos, in Australia, even other countries. But now, how do you guys pay it forward? How do you share your knowledge in investing dun sa mga nagsisimula pa lang? So, ang usapan talaga namin ni Ninong A is, diba pag mentorship may bayad. So, ang sabi ni Ninong A, walang bayad as long as turuan mo pagdating ng panahon na yung knowledge base mo is malaki na, turuan mo yung mga kaibigan mo na gusto mong makasama mag-retire ng maaga. So, I think yun yung way ng paying it forward is pag meron kaming mga kaibigan na gusto naming makasama na mag-retire, we're not changing their mindset. Kumbaga, it is not forcing them. I-share lang namin yung na ganito yung ginagawa namin, and then ito yung pinoproject namin na mangyari sa buhay namin. Kasi buhay mo pa din naman yan. Pero kung meron namang mas magandang opportunity in the long run for you to be comfortable, so yun yung ginagawa. Like pag out of nowhere may makilala kaming mga travel nurses din na gustong matuto or gustong malaman kung paano mag-invest. So yun, nagtuturo din or nagsasabi lang kami ito yung ganito kami nagsimula. Ito yung ginawa namin, yung ito yung mga numbers na kailangan mong tignan. And then, kumbaga, i-guide mo sila to the right people, especially to professionals like mortgage brokers, real estate agents, accountants na alam din ang ginagawa kasi mga investor din sila. Ngayon na na-reach nyo na yung property goals nyo. What's next for you? So, sa ngayon, since hindi naman sa magsastop, kumbaga maglalaylo lang kami sa investment, nag-aaral ako ng finance and mortgage broking. So yun yung next step na naisip ko na I think makakatulong din sa mga kaibigan ko na gustong mag-invest. Kasi finance, kasi yun yung pinakamahirap eh. Kahit na sabihin natin meron kang serviceability, meron kang capacity, pero kapag in-structure mo ng hindi maayos, maghihinder yung progress ng portfolio mo eh. So yun yung naisip ko na hindi lang dahil sa wala na akong magawa sa buhay ko, pero kasi I think it would equip me na para malaman kung ano yung paano ba mag-isip yung bangko? Paano ako paano ba, say for example, may makilala ko, paano siya magkakaroon makakapunta from point A to point B. Parang ganun. So from travel nurse na parang glamorous, mas masaya, to becoming a mortgage broker, what excites you about brokerage? Tama ba yung top word na yun? Brokerage. Brokerage. Numbers. Kasi frustrated engineering. Right. Kasi gusto ko talaga engineering dati. Pero napunta ako sa nursing. Layo talaga. Pero I think yun. Enjoy the numbers, and also kasi investor kami. So yun yung pinaka-importante. Kahit yung paano kung yung investing kasi hindi lang dahil sa may nakita kang bahay, may nandun siya, pasok siya sa numbers mo. Pero pag hindi angkop yung financing, wala pa din. So, kaya yun yung naisip ko. And para base na lang din ako sa isang lugar. So, part-time si Carla, yung asawa mo, as a nurse? Yes. Tapos, ikaw naman casual employee. Dami mong free time. Hindi ka ba naiinip?
sakto lang. madaming ginagawa. Gamer ka, nagdo-Dota boy ka. Yun, nagdo-Dota pagka trip. How often? Sabihin natin on an average siguro 3 hours Per day? per day. Pero medyo gawin na lang natin ngayon 1 to 2 hours. Ilang game yun? Depende. May mga games na nagsi 70 minutes. Meron game naman na 20 minutes. So, kung naswertehan mo yung maikli, nakakarami ka. Pagka mabagal yung mga kasama mo, edi isang game lang yung tapos sabi na quits na. Ayoko na. That's for the day. Sino favorite hero mo? Favorite hero ko? Si Luna. Luna. Kaya yun din yung pangalan ng sasakyan ko. Luna Moonfang. Trash talker ka ba? Minsan. dati nung kasagsagan kumbaga reactive ako pag may magsabing ng mga words na sira ulo to Pero yun, sasagutan ko din. Pero ngayon parang sabi ko, bahala na. Kasi hindi naman ako mag-enjoy pag puro ganun na lang May bang point na yung nagdodota ka sa Pilipinas na napaaway ka dahil trash talk? Madami. Suntukan? Almost. Pero yung tipong kami na yung may-ari na ng computer shop yung aawat. Kasi minsan kasi nung kasagsagan nung nasa Pilipinas ako, nagka 24 hours kami straight Wow. Yun yung mga time na open time na yung break is kakain lang ng pancit canton tsaka Mountain Dew. Yun, or ihi lang. Ganun. Pero so far, wala pa naman. May mga nakita na akong mga nagsusuntukan dahil sa Dota. Pero ganun. I mean like, hindi talaga, parang sabi ko, pointless kasi magsuntukan kayo pag dahil lang sa video game Ano yung pinakamalaking pusta na napanalunan mo sa Dota? Ay, hindi ako Coke lang. Yung Coke. So, yun, pag tigbobote ng Coke, gano'n. Meron ba mga bagay na natutunan ka from Dota na you applied on real life and also investing? I think yung farming. Kasi mahilig ako sa carry role So, para sa akin yung farm ka lang ng mag-farm, take your time, as long as yung mga kasama mo is they're doing their job. Pataba ka lang. Oo, pataba ka lang. Kumbaga, be patient. Be it, kapag ka nakikita mo yung lane mo is medyo mahirap, so lay low ka, isip ka ng ibang way. Nandyan yung neutral camps. Doon ka mag-camp, doon ka mag-farm. And then, there comes a time na malaki na fat carry ka na. Ready ka nang mag-join. So, doon ka na susugod. Pero, you will also be mindful na time is essential. Kahit na sabihin na may team ka na ready to support you, pero kapag you're always taking your time, wala din mangyayari kasi hindi sila magpa-function ng maayos kung wala yung carry nila. So, kailangan you need to have or to work together with your team and kailangan mabilis ka mag-farm. Yun lang. Favorite ko, Bloodseeker ako nun. Favorite ko din yan. Bloodseeker. Ito, Dota boy ako Valenzuela. Diba? Tapos, syempre, iba yung laro sa Valenzuela Tapos, napasok ako ng Lasal. Okay. Diba? Dota doon. Mga Mineski. Renils? Sa Taft. Oo, tapos naglaro kami Mineski Grounds, yung luma. Nag-Bloodseeker ako. Tapos binuoan ko siya ng Dagon. Yung meta na dati. Oo, tapos sabi na, Dagon? Kalokohan yun Ano yan? Experiment. Yung pinakita ko sa kanila. Diba? Pagka SS, tapos Dagon. Pulahan na. Banat ka na. Tapos ano pa yung skill yung binibili, yung may push. 4 staff? 4 staff, yun. 4 staff. Bawas na. Patay ka agad Nagulat sila. 3 seconds, dead. Yun, yung mga parang creative ka.
sa Dota. You're thinking outside of the box. Kasi alam nila, pag na-SS-an mo, di tatakbo, di ba? Tayo lang. Eh, may pantulak ako, tapos may dagan. Tsaka makakancel yung TP. Kasi mag-TP yun. Magti-TP. Ay, pang-cancel. Tama. So, you're also into fitness. How often do you train? Ano yung mga ginagawa mong fitness activities? Naging fitness enthusiast lang ako nung lumipat ako ng Australia eh. Kasi lifestyle ng mga tao dito, especially sa Sydney. Nadaan ka ng Bondi, no? Oo, sabi ko, gusto ko din ng six-pack. Gusto ko din ng maskuladong likod. Tapos nakita mo sila tumatakbo. Samantala sa Pilipinas, video game, 8 hours nakatutok. Pansit Canton pa yung pagkain. Or nung nasa Saudi kasi syempre mainit. Bahay lang. Node TV. So parang simula nun, dahan-dahan, nag-start ako ng 3 times a week, 4 times a week. Nung 2018 until 2020, puro gym lang ako. Less cardio. So, minsan 4, 5, or sometimes 6 times a week, nasa gym ako. Naglalagay talaga, naglalaan ako ng oras. Kasi, feeling ko dati, pag hindi ako napag-gym, mahina yung pakiramdam ko, hindi ako nakakapag-function. So, and eventually nung 2023, I think, nung nainganyo din ako tumakbo, nainganyo ako ng kaibigan ko na nasa Gold Coast na mag-marathon. So yun, ngayon, half and half. Pero mas madami na yung takbo. So, which is good kasi may mga rural areas na pupuntahan kami na walang gym, na yung gym is 1 hour. So, I'd rather just do like 50 minutes na takbo kesa i-travel yun. Why do you think keeping yourself healthy and fit is important in your investing journey? I think kasi mas nakiklear yung mind ko eh. Pagka nasa road run ako, nasa trail run ako, nasa gym, parang yun yung, parang doon ako nagme-meditate. Doon ko naisip mga random thoughts na, dapat ito palang ginawa ko. So parang, sabi ko, yun din yung me time ko na ako lang. So doon nagkakaroon ng mga ideas on what to do next. Doon ko nga na, dahil nga dyan sa pag-gym and pagtatakbo, doon ko naisip na, parang gusto ko mag-mortgage broking. So, yun yung, I think yung importance niya is, hindi mo aalagaan sarili mo, sinong mag-aalaga sa iyo? Sinong mag-aalaga sa family mo? Sinong mag-aalaga sa investments mo? Paano mo ma-enjoy yung fruits ng investment mo in the long run kung hindi ka naman yung tipong healthy na hindi ka na makagalaw or dahil sa sobrang sedentary yung lifestyle mo, madami ka ng sakit. So, what's the point of investing kung hindi mo naman siya may enjoy eventually? I agree. A lot of people will trade their time working and not prioritizing yung health nila. And ako personally na fully understand ko yun nung dumating ako ng Australia. And recently lang when I started my businesses. Kasi sabi ko, I used to work a lot, 12, 14 hours working on my business. Sabi ko, I'm doing this for my future. I need to work, I need to build, make more money. Tapos, hindi ako kumakain ng healthy. Ganun, puro instant. Yes. Kasi that's quick eh. I eat and then go back to work. And then, sabi ko, nakita ko yung for lolo ko na he had diabetes, daming complication, na he's got a lot of money, but then he could have enjoyed it more if he focused on his health. And sabi ko, I don't want that to happen. Sabi ko, I want that time na ready na yung investments, nandiyan na yung finances mo, comfortable ka na you can enjoy it. You can travel. If you wanna go for hiking, malakas ka. But if you wanna party, you do another Spartan or Tough Mudder, you can do it. Kasi malakas ka. Tama. Kasi I think, yun kasi yung pinaka
mindset sa Pilipinas, or like yun din talaga yung social norm sa atin na work. Nakakalimutan natin yung mag-alagaan sarili natin, and then yung mga sakit na alta presyon, diabetes, it's because of the lifestyle din naman. So preventative naman yun eh. You're a Gundam collector. Ilan yung collection mo? I think meron akong 4 or 5 perfect grade na Gundam. Tapos meron akong siguro mga 20 din. Mix na yun ng real grade, master grade, tsaka high grade. Tas meron pa akong mga naka-box pa na hindi ko na nagagalaw. So meron pa nga akong spray paint doon. Like yung compressor tsaka airbrush eh. Kasi dati gusto ko matutong maglagay ng magpinta ng mga Gundam. So yun, medyo madami-dami na din na sabi ko, and dyan lang yan. Dadating yung panahon na pag naglaylo na, may time na din ako para sa kanila. Anong advice yung mabibigay mo sa mga Pilipino na gusto maging travel nurse? Lakas ng loob. Kasi, alam ko naman malakas yung loob ng mga Pilipino, and madali tayong maka-adjust sa kung saan man tayo pumunta. Pero, I think yun talaga is focus on, yung advice talaga is kung mayroon kang goal na yun yung rason kung bakit ka magta-travel nurse, stay on that. Gamitin mo yung rason na yan para makalimutan mo yung loneliness, lalo na pagka nasa sobrang maliit na lugar ka sa rural or regional Australia, kasi may mga lugar na ilan lang yung tao na paglalabas ka galing sa trabaho, akala mo ghost town kasi sarado na lahat. As long as meron kang nandun ka sa clear mindset mo at alam mo yung naka-focus ka na nag-travel nurse ako kasi may gusto akong gawin. Either mag-invest ka or either mag-invest ka dito sa Australia or sa Pilipinas, stick to that. Kasi malayong mararating mo kapag yung mindset mo is clear, and also yung pakikisama sa tao. Kasi sa travel nursing kasi limited lang time mo sa isang lugar eh. So, make the most of it. Enjoy mo yung time mo. And make friends. Lalo na kasi welcoming talaga yung mga Australians. Wherever. Marami na ako nakilalang mga Australians na kahit sa ibang lugar na they still communicate like mga sa social media. So, yun. Isang advice na mamibigay mo sa mga Filipino in Australia na gusto mag-start the property investing? You need to have kung ano yung why mo. Bakit mo gustong mag-invest? Kasi pag mahina yung rason mo para sa pag-i-invest, pag may nakita kang madidistract ka, makakalimutan mo na yung ma-out of focus ka eh. So, piliin mo kung bakit mo gusto mag-invest. And pag mag-invest ka, know na it's a lifestyle change for a few years. You have to trade your time, your effort, and money ng ilang taon bago mo ma-enjoy yung fruits ng investment mo. And I think wag kang makinig sa naysayers. Kasi pag maging reactive ka sa naysayers, yun yung mga tao na magdadrag sa'yo to be madidiskaril ka. Kasi pag nakinig ka sa kanila, so yung mindset mo is nagsishift na towards them eh. Kailangan nandun ka lang. Focus ka lang. Kumbaga laser sharp ka lang. Kasi at the end of the day, it's you. And yung investment mo is for you and your family, hindi para sa kanila. Do you have any regrets migrating to Australia? Para sa akin, I treat Australia as my lucky country. Kasi ang daming fruits
of labor, of fruits of friendship na nabuo dito sa Australia. And gaya ng nag-usap kami ng kapatid ko last time, look at where I was when I was in Saudi Arabia. Hindi ko naman sabi na paycheck to paycheck ako sa Saudi Arabia, pero I am more comfortable ngayon dito sa Australia. Na-enjoy ko yung kung anong gusto kong gawin, kung anong gusto kong kolektahin. And yun yung kwan talaga, yung marami akong nakilalang like-minded people na hindi ko kumbaga yung journey ko is hindi ko sila makikita or mamimit pag hindi ako pumunta ng Australia. Kaya yun, I think kung meron man akong gustong sabihin, I think that's malaking pasalamat talaga ako kay Carla, kasi it was her who have decided na lumipat tayo ng ibang bansa, which is Australia. Saan nyo naman gusto mag-retire? Sa Pilipinas or sa Australia? So far, hindi pa namin na pag-usapan yan. Pero it would be siguro 50-25-25. So, 50% dito sa Australia. Then 25% maybe sa Pilipinas. And the other 25%, kung physically able pa kami, we would like to travel. Kumbaga, go places na dati nakikita lang namin sa mga National Geographic or sa mga movies. So yun yung gusto namin gawin. How old are you again? 36. 36. And kailan mo gusto mag-retire? Siguro, I would say, dati gusto ko mag-retire ng 45. Pero nag-change yung mindset ko when it comes to retirement. Kasi retirement para sa akin ngayon, as sabi ng asawa ko, is it doesn't mean na nag-retire ka, nag-stop ka na mag-work eh. So, I would say 45, pero I will still do what I want to do. Like, kung ano yung passion ko. Maybe magtuturo ng investing, gaya ng ginagawa ni Ninong A. Or tipong pasundot-sundot lang sa nursing, ganun. Kung bibigyan kita ng 10 million pesos to move back to the Philippines for good, tatanggapin mo ba? I'd say no. Kasi 10 million pesos, mabilis lang yan eh. Ang ngayon, dati nga nung umuwi kami ng 2019, parang pag nabaryahan na yung 1,000, wala na isang araw. So, kung gugustuhin ko talagang kung bibigyan mo ko ng pera, I'd say times 10 or maybe times 100 pa. 100 million? Pwede. Kasi i-invest ko yung kalahati. Investor ka nga. Broker ka nga. Money talks. Okay, fast talk, mabilis. Adobo or fish and chips? Adobo. Boracay or Bondi Beach? Bondi. Talaga? Bakit? Dami chicks eh. Sa Boracay madami eh. Ha? Madami naman sa Boracay. Hindi, mas marami nakatupi sa Bondi. Ganun ba? Nanonood yung asawa mo. Okay lang. Sabay kayo nanonood sa Bondi. Alright. Boracay ako kasi ang daming shops eh. Tapos mas mura pa. The Bondi, daming mga franchise na kainan eh. Okay din naman Bondi. Though it's too, for me. Very touristy. Yeah. May shark din eh. So Boracay wala. Diba? Yeah, sabagay. Pag sinabi mo, yes, mas maganda sunset sa Boracay. Oh yeah, the best. Liver spread or Vegemite? Liver spread. BGC or Sydney CBD? BGC. Uber or tricycle? Tricycle. Bakit? Doon ako nasanay. Tsaka, mahal ng Uber. Tricycle doon ako tumigas eh. Diba? Yung pollution, yeah. init. Kaya Nakakapa yung bag mo para wala kuha. Kahit walang madudukot. Kahit notebook lang yung madudukot nila. Flat tops or Tim Tam? Tim Tam. Winter or summer? Summer. Isaw or meat pie? Isaw. Westfield or SM Mega Mall? SM.
Baguio or Blue Mountains? Naku, mahirap yan. Di pa ako nakapag-Baguio. Ay, hindi pa? Sige. Gold Coast or Palawan? Palawan. Fraz Columbres, thank you for being on the show. Salamat. Thank you, bro.